Hilig nyo bang kumain pero ayaw magluto? No problem yan! May 24/7 chef kami na nakilala, walang aatrasan sa pagluluto. Click at order lang, tapos boom! Fiesta na sa hapagkainan. Mula sa lugaw, ang lihim na kusinang yan dahil sina Merch at Chino ang online kusineros. Sa bawat patak ng ulan, kasabay ay kalam ng tiyan. Dala ng lamig ay antok at pagod mula sa mga taong hapo sa paghahanap buhay. Ang tangisan ng pakonsuelo, isang mangkok ng mainit na lugaw. Pamatay gutom na magbibigay ngiti sa ating mga kababayan. Diyan eksperto ang misteryosong pangalan na umusbong sa online. Ang takbuhan ng mga puyat at gutom. Kabilang dyan ang virtual assistant na si Sheila Caspe. Madalas raw, comfort food ang hinahanap ng kanyang panlasa. Actually, one thing about me din, comfort food ko to. Itong lupa. Yung pakiramdam na isang tikim lang, tanggal na lahat ng stress at pagod niya sa maghapon. Kaya madalas, lugaw ang kanyang order online. Ang abalang call center agent naman na si John Ray, nangungulila sa arroz caldo ng kanyang nanay. Tuwing umuulan daw, siguradong ito agad ang sa kanila'y nakahain. Pero dahil malayo na ang kanyang nanay, ang congee na inaasam, inaasa na niya sa food delivery. Hilig ko po tuwing gabi is kumain. Ito, yung order natin is kumain tuwing gabi habang nagtatrabaho. Panalo yun. Tingnan mo. Isang chat lang, order at solve na ang problema ni Sheila at John Ray. Tanggal pagod talaga kung nagagawa ng lugaw sa Master Gaw. Mabilis na serbisyo, lasang nakakagana at siguradong malinis pa. Yan ang pagkaing hinahanda ni Master Gaw. Ang pangalan na bukang bibig ng mga taong nagugutom sa 10 oras ng gabi. Pero sino nga ba talaga si Master Gaw? Hindi ko kilala si Master Jao. Hindi ko po siya kilala. Baka sa iba kakilala, pero hindi ko kilala. Kilala ko si Mr. Gao ng mga pagkain tulad ng lugaw na dinideliver na pagkain dito sa office. Sa modernong mundo na mayroon tayo ngayon, pati tagaluto makikita na rin sa social media. Sila ang modernong kusineros na handang magserbisyo 24/7. At ang modern waiters naman sa ganitong business, walang iba kundi mga riders. Sila ang tandem sa paglutas ng problema sa gutom at cravings ng mga Pinoy. First time ko pong pumikap sa order ng Master Gaw Chinese Kitchen. Okay naman po, on time naman po siya. Siyempre, mahalaga po yun kasi po para hindi po masira sa customer, lalo na pagpagkain po. Pero yung totoo, sino ba talaga si Master Gaw? Heto ang paliwanag ng nakaimbento sa pangalang ito. Siya daw ay isang cloud kitchen persona mula sa ideya at inobasyon ng Purpose Food Asia. Isang karakter na binigyang buhay upang magdala ng lasang maaasahan anumang oras kailangan. Pero kahit na ito ay simbolo lang, ang kanyang kusina ay totoo naman. Walang tigil ang salang ng kawali, wala ring patayan ng apoy. Dahil ang misyon ng Master Gaw ay pagkilala at iangat ang mga simpleng pagkain sa kalye. Tulad ng lugaw, ang buchi, pinalamanan ng matamis na sweet potato custard. Para sa mga manggagawang panggabi, ang bawat delivery ay isang sorpresa. Paalala ito na sa gitna ng kanilang puyat at pagod, may isang master na nag-aasikaso. Pero eto ang twist, may tunay palang mga tao sa likod ng pangalang Master Gaw. Sina Merc at Chef Chino.
Sila ang utak at kamay ng tagumpay ng Master Gao. Si Merc ang taga-tikim, si Chef Chino naman ang kusinero. Magkaibigang matalik na pinag-isa ng parehong pangarap. Ang magbuo ng pagkaing tatak Pinoy, masarap at kayang-kaya ng lahat. Mula sa simpleng lugawan sa kalsada noon hanggang sa isang brand na ngayon ay minamahal na ng milyong Pilipino. Pero bago ang tagumpay, nagsimula sila sa simpleng kwento ng tiwala at kusina. At ang ating online kusinero na si Chef Chino ay bata pa lang, kusinero na. Oh, yeah. Oo, wala pang online noon. Wala pa po. Wala wala pa, pa. aminin. Si Chef Chino, lumaki sa Pateros. Sa kusina ng kanyang lola, una niyang natikman ang lutong may pagmamahal. Siyempre, pag nakikita ko yung kagustuhan ng lola ko na makaluto ng masasarap na pagkain, na pinasa niya sa tita ko yun, nakikita ko sila na nagtutulong-tulong sa kusina. And ako, pinapayagan ho nila akong tumulong ho doon. Tapos mahilig ka rin kumain. Yes po, mahilig din ako kumain. So yun, na-develop ko na yung hilig ng pagluto. Akala ko ikaw si Master Gao. Yung pala yung Gao ay short for lugaw. Yes po. Nung bata po ako, meron ho kaming binibiling lugaw ho, malapit lang sa bahay ng lola ko din, na naalala ko yung lasa ng lugaw na yun. And I remembered it hanggang sa pagtanda ko, and yun ho yung naging, kumbaga, pundasyon ng recipe namin ngayon. So hanggang ngayon, kasama pa rin sa menu yan. For Master Gao, yun po yung talagang core product po namin, which is yung aming lugaw. Yung lasa ho niya, masasabi ko, balanse na malinamnam, malamig na panahon, gaya ngayon, no, maulan na, or kung ano man. Naku, ang Pilipino, umiinom ng mainit na kape. Oh, yun. Kahit mainit. Lugaw, ganun din, kahit hindi mainit, malamig ang panahon. Pwede po. Si Merc naman galing sa probinsya. Sanay sa kusinang puno ng pamanang putahe at timpla ng mga kakanin. Doon nagsimula ang henyong ideya ni Merc. Lugaw na galing sa alaala ng lola ni Chino at kakanin na sadyang ipinamana ng kanyang ina. Why not, hindi ba? Nagluluto kami during Holy Week, so, ng mga biko, mga kakanin. Doon ko nakuha yung idea na, okay, pwede rin yung malagkit, hindi lang lugaw. Pwede rin gumawa ng kakanin. Naging sanggang dikit ang lugaw at kakanin. Magkaibigang pinagbuklod ng iisang gutom. Ito ang gutom sa pag-asenso at tagumpay sa buhay. Sinimula ni Chef Chino ang ninas ng apoy at bagong lasa ng pagkain na magbabalik ng alaala ng masaya niyang kabataan. Bit-bit naman ni Merc ang lakas ng kanyang motivation. Pinakilala rin niya na posible pala ang kombinasyon ng luma at bagong paraan para sa mga pagkaing ating kinahihiligan. 2018, sinubukan nila sa maliit lang na puhunan, maliit na pwesto, pero malaking pangarap. Lugaw, tapsilog, simpleng pagkain, pero puno ng kwento. Food is essential to all, and I was targeting the mass transport, yung mga nasa tricyclean, yung mga dumadaan sa kalye. Anong pagkain ang papatok sa mga to? So, naisip ko, okay, sige, mag-start tayo ng lugawan. Maliit lang yung kapital namin noon, 75,000. Excited na hirap din at the same time. Hindi naman kasi madaling mag-start ng negosyo at that level. Masaya na nakikita kong nasasarapan sila, basta masaya yung customers. Pumunta sila sa'yo, gutom, serve them well, serve them good food. Mula sa lugaw, paano na-develop naman yung iba? Mula sa recipes ng mga pamilya ninyo? So, ang next bestseller naman ho namin, surprisingly ho, ang tapsilog namin. So, when we started ho, dalawa lang ho talaga yung produkto namin. Lugaw at saka tapsilog. Yung lugaw pag tag-ulan, yung tapsilog pagka hindi maulan. Ano ba yung secret ng tapsilog? Ang tapsilog naman, the recipe ho came from the lola of my wife. So yung natitikman ko hong tapa na niluluto ho niya, na natili sa akin ho yung lasa na yon. And I wanted to replicate that. So sino ang sinusundan mo bilang parang master chef dito na
Panlasa mo o panlasa ng mga customers? As a chef, kailangan ho naming makinig ho sa mga tao na tumatangkilik din sa aming mga produkto. Pati na rin ho yung feedback ng aming pamilya, kaibigan, pati yung mga partners ko po. Siya talaga yung taga-timpla, yung lasa. Parati kami nag-uusap ni Chef Chino. Hindi pa nga gaano umaalagwa, dumating naman ang pandemya. Dito halos tumigil ang lahat. Walang dumadaan, walang customer, walang kasiguraduhan. Pero imbis na sumuko, mula sa pwesto naging online kitchen at delivery ang negosyo ng dalawa. Sinarado namin yung dine-in. The only way was online business. Meron ho kaming mga empleyado na ho nun, and we wanted to continue the business. Alang-alang lang ho sa aming mga tao. Right. And nakita ho namin na hindi ho uubra, na yung negosyo namin ay manatili lang na magbenta lang ng lugaw through yung mga dumadaan, kundi gawin namin online. Para magpatuloy na lumago ang negosyo, namuhuna na rin ang kuya ni Merck na si Roel. Siya ang naging CEO ng kanilang kumpanya. 30 years na ako na empleyado no corporate, 15 years din akong nasa labas. Nung bumalik ako ng Maynila, empleyado pa rin. So sabi ko, mamumuhunan ako, pero kailangan tayo lahat magsisikap. Saka isipin nating palakihin. So hindi pwedeng maliit lang. When pandemic hit, Master Gao lang yon. Then pandemic came, ginawa ko si Kobe Bayan. Naging first product namin. Biko Kutsinta, I asked Chef Chino, gawa ka na palabok. During the pandemic, I was doing Facebook selling. Nagbebenta talaga ako ng mga biko, kakanin, yung mga palabok. Via Kobe Bayan, online kitchen na kami. Same as how we operate now, no? Via GrabFood, Foodpanda. Masaya kami na kahit pandemic, umu-order pa din sila nung lugaw namin at binabalik-balikan nila. Anong secret? So, ang secret ho namin talaga is really developing yung flavors po ng lugaw. Ang recipe namin talaga is more than 25 different ingredients. Oh, Na pinagpapatong-patong ho namin yung lasa. Sa lugaw lang yun? Sa lugaw lang ho yun. At mula rito, unti-unting lumaki ang pinangarap na negosyo ni Chef Chino at Merck. Mas maraming putahe na ngayon, mas maraming branches, at mas maraming pamilya na ang napapakain. Ano po kasi una ko natikman yung Hainanese chicken. First taste, wala siyang lasa, pero pagka mga ilang seconds na, matitikman nyo na yung aftertaste na. Tapos nung nilagyan ko na siya ng different kind of sauces, yung manghang, then yung parang kind of soy sauce, and then yung the green one, which is my favorite. Pero nung nilagay ko na siya sa chicken, saka na lumitaw yung totoong flavor ng chicken. So sa pinaka nagustuhan ko din is yung kung paano nanood yung sauce within the chicken. So nung nilagay ko siya sa kanin, mas naging flavorful pa siya. One more thing is yung kanilang lumpiang Shanghai. Sobrang siksik yung karne niya sa loob ng wrapper niya. Mas nagiging masaya ang banding ng pamilya kapag masarap ang pagkain. Umabot na nga sa 55 putahe at branches ng Master Gao Kitchen. Umaabot na rin sa mahigit 1 milyon ang customers nila kada taon. At ang ending, 1 million customers na Yes, ang tumatangkilik. Yes po. Until now, hindi ko pa rin siya maisip na aabot pala kami sa ganito. So, masayang masaya. At the same time, kinakabahan kasi marami pa kaming mararating. Top 5 bestsellers. Number 1 ho for our lugaw is our chicken arroz caldo. Yung tapa ho nga natin ay one of our best sellers din po yun. Our Hainanese chicken, and we also have braised beef. But recently, namamayagpag na ho yung mga bagong dishes namin, which is our Chow Fan series. So we have Chow Fan series ho now, where we have orange chicken, lumpiang Shanghai. So these are all comfort food ho talaga. Oo, tsaka pang party, di ba? Yes po, opo. Yung madali talagang orderin. So meron din kayong mga party packs? Yes po, meron ho kami mga per salo-salo packs na pwede hong dalhin sa mga gathering. Hindi namin tinitipid yung ingredients sa mapagkain namin. Talagang kumpleto at saka marami. Hindi ka mabibitin. At dahil masarap ang lugaw, especially ngayong tag-ulan season, meron tayong excuse para tikman ang ating iconic lugaw ng mga online kusineros, ang lugaw ni Master Gao. Ayan. Hindi ko mahawakan kasi ang init. Love this!
Alam mo, ang napansin ko dito sa lugaw ninyo, hindi mo na kailangan ng iba pang condiments. Ah, yes po. Di ba, no? Parang Yes po. in itself, Malasa na po siya. malasa na siya. Para naman kasi hindi ko pa ito kinain. Madalas ako mag-order nito. Sarap talaga, no? Thank you po. Sa huli, hindi lang ito kwento ng lugaw o negosyo. Kwento ito ng dalawang magkaibigan na piniling magtiwala, magtulungan at mangarap ng mas malaki. Ang galing, di ba? Sa ngayon, over 130 na yung empleyado namin. Lahat yan may mga pamilyang natutulungan din. So, kaya nakakatuwa. Saka yung mga anak nila, napapag-aral nila. So hopefully, ito din yung susi nila sa mas magandang buhay. Totoo nga na ang pinakasimpleng pagkain ang nagiging simula ng pinakamalaking kwento ng pag-asenso. Tulad ng mga big time na online kusineros.